Sasagutin lang tayong nag-comment sa ating vlogs mga par, no? Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Gusto kong kasi talaga mga par outdoor yung ano natin, no? Yung usapan natin, no? Kasi wala naman tayong setup doon sa bahay, no? Parang sa mga kasama na parang yung sa kasama natin ibang vloggers, shoutout kay Nardino TV, no? Sila Parmac Soria, no? Mayroon talaga silang setup sa bahay nila para sa sitting vlog nila. Pero tayo mga par wala kasi, no? At ayun, mas gusto ko na lang outdoor, no? Talaga mas gusto ko naman lagi na sa labas mga par. Yun yung ano ko, no? Para yung view natin, no? Talagang nasa ano tayo, mahangin, langap tayo ng hangin, no? Pero siguro sa darating na panahon mga par, pagka may budget na tayo, gastos din yan. Dahil unang-una pa mga par yung ano, yung mga upuan, yung mga ilaw, yung mga kung ano-ano pang mga gamit mga par para maganda yung parang studio na yan mga par, no? So ayun, yun lang, i-share ko lang mga par, no? Shoutout kay Parnarino TV, kay Parmac Soria, no? Yan, sila Par David on sa TV, Par Christopher in Canada, no? Meron kasi nag-comment doon mga par sa previous vlog natin, no? Sabi niya kasi doon mga par, no, bakit hindi daw kami nag-apply na lang ng landed immigrant, no? Or yung in-apply namin ay PR agad mga par, para pagdating namin dito sa Canada, PR na agad kami, no? Kagaya nila ano mga par, no, nila Canada's Adventure, no? Nag-apply sila mga par ng yun nga yung PR, no? Wala pa sila dito sa Canada mga par, no? In-apply na nila. Muntik pa nga silang magano, kung nasusundan nyo yung vlogs ni Canada's Adventure, no? Pinento rin niya doon na muntik silang mag study visa din, no? Silang pamilya, dahil nga hindi nila nakalain na ma-approve yung kanilang application, no, as landed immigrant mga par. Pero yun nga, talagang ano mga par, no, para sa kanila, no? Kasi yun nga, in-apply rin naman nila, nag-consultant sila mga par, no? Yung consultant niya ay consultant din ng mga kuya niya, no? Shoutout din kay pamilya na Basilia, no? Ano rin si Canada's Adventure mga par, no? Maganda rin yung experience niya dahil may mga kuya na siya na nandito, no? Nauna na sa kanya, kaya talagang may gabay na siya. And yun nga, yung ginamit niyang consultant ay yung consultant din ng mga kuya niya. So yun, nag-apply sila at nakuha na nila mga par, kaya pagdating nila rito, landed immigrant agad, no? Yun nga ay napakaganda, no, na pathway mga par, no? Kasi habang wala ka pa rito sa Canada, no? At yun ang in-applyan mo, no, at naghihintay ka ng result mga par. Once na na-approve yun, pagpasok mo dito sa Canada, lahat kayo mga par, no, PR na agad pagdating. Kaya napakaganda nung ganong pathway, no? Yun, tungkol dun sa tanong ni Kabayan, no, na bakit hindi na lang kami nag-apply ng ganon, at para daw hindi kami mahirapan sa pag-asikaso sa PR nga, no? Pagdating dito problemado, maraming rules na bago. Tulad ngayon nga, maraming rules na binabago dahil naghihigpit, no? At hindi pa raw kami gumastos ng malaki. Ayun, Kabayan, ano kasi yan depende kasi yan sa experience mo. Hindi naman yan ano para sa lahat, no? Kagaya nga na sinabi ko, sila Canada's Adventure ay mga nurse yun, mag-asawa silang nurse. Alam naman natin yung mga nurse dito ay kailangan talaga mga par, no? At basta nasa medical field ka, so kailangan ka rito. So marami ka talagang, or malaki ang chance mo na maka-apply ng ganun mga par.
no? Lalo na kung mahaba na yung experience mo. Yung iba nating kababayan mga par sa US pa nag-apply, no? Shoutout kina Andra Jeds TV, no? Mag-asawa din yung nurse, no? Nakapasok sila sa US mga par. Ang US din ay napakahirap pasukin, no? As a nurse. So talagang pinaghirapan din nila, no? Bago makapasok may mga requirements din yan. Pag makapasok dyan, ganun din dito sa Canada mga par. So para sa amin kasi gustuhin man namin pero walang mga par wala kaming chance, no? Dahil yung experience namin hindi naman kailangan dito. Lalong-lalo na ako mga par, no? Alam mo naman na sa barko tayo nagtatrabaho, no? Wala namang rito ang cook mga par. Sabi ko nga sa inyo, yung cook nga pagdating ko rito, hindi ko na, although sinubukan ko mag-apply, no? Dahil mahaba nga yung experience natin sa cook, no? Pero dito kasi wala akong chance, no? Lalong-lalo dito sa big city, no? Hindi ako nabigyan ng chance dahil napakarami ding marami ng tao. At dito nga sa Canada mga parang kagandahan, willing to train sila, no? Kahit hindi mo alam, no? Titrain ka lang nila ng 1 or 2 weeks, no? Kung sa trabaho na yon. And ayun, pwede ka na, no? Kaya lalo pag sa mga posisyon na sa mga restaurant, no? Sa cook, no? Maaaring ilagay ka na muna nila sa assistant cook, and then tsaka ka maging cook pagka gamay mo na lahat, no? Kaya madaling makapasok mga par, no? Sa trabaho ko sa mga restaurant, no? Kaya nahirapan ako, kaya hindi nga ako nakahanap ng trabaho as a cook mga par, or kahit sa kusina, dahil napakarami ng ngayon dito sa Toronto, dito sa Scarborough mga par, kung nasaan ako, no? Sa 2 years ko nga dito, wala akong talagang mga par, napasukan na sa kusina, no? Kaya kung saan ako nagtatrabaho. Nung una, yun nga, alam mo man sa ko sa karamihan naman mga par ng mga bagong dating, yun ang mga bagsak talaga, no? Sa factory. Sa factory tayo, tapos pangalawang trabaho natin, yun nga, dito sa delivery, no? Yun yung mga trabaho na napasukan natin. Kayo mga par, no? At sa mga nanonood dito, no? Kung may experience kayo na kailangan dito sa Canada, no? Mas maganda kung i-apply nyo mga par, yun nga, yung landed immigrant dito, no? Hindi ko lang kabisado kung anong mga talagang requirements or anong mga trabaho na talagang pwede kang landed immigrant dito, o kung yung PR agad pagdating dito mga par, no? Kung may balak kayong pumunta rito, yan talaga yung pinaka magandang gawin, no? Kung kaya mga par, kung may experience kayo, malay nyo yung trabaho nyo ay kailangan dito sa Canada mga par, no? At may sa inyo, may magsusupport na sponsor, no? O may mag-sponsor sa inyo yung employer. Ayun, pagka talagang kailangan ka naman talaga nila mga par, no, talagang gagawin nila ang lahat para makuha ka, no? At madala ka rito. So kagaya ng mga healthcare na trabaho mga par, no? Na healthcare, tulad mga nurse, no? PSW, yun yung mga in demand talaga rito. Yun yung mga hindi nalalaos mga par. Number 1 talaga yan, yung healthcare. Nasa field ka na ganyan, no? Baka maring pwede ka na rito, lalo na yung mga nurse din sa atin mga par, no? Napakaliit lang kasi ng sahod din ng mga nurse sa atin. Kaya karamihan ng mga natin, mga kababayan natin, lumalabas talaga, kumukuha lang ng experience, and then lumalabas talaga. Kung hindi man dito mga par, no, sa Dubai, no, sa UAE, no, pupunta talaga sila doon, kumukuha din ng experience, and then nagko-cross country mga par. Punta yung iba ng dito, Canada, US, Australia, no, pwede rin. Marami mga par, no. Europe yata ngayon medyo gumaganda na rin, nag-o-open na rin mga par. Marami ka nang pwedeng pagpilian na bansa ngayon, no. Yun nga, nakakalungkot lang sa atin kasi talagang biruin mo yung mga nurse mga par, ang laki ng ginastos niya, ang laki ng tuition yan, no, dahil nung nag-aaral ako ng college 2007, no, ang lalaki ng tuition nila, mas malaki pa sa amin, no. Ang mga gamit nila, uniforme, yung mga kailangan nila, di ba? Mga nursing, mahal yan, no. Kaya pag nag-aaral ka ng nursing noon, alam, big time ka, kasi hindi basta-basta ang tuition. Sa tuition pa lang talagang grabe na, no. So hanggang ngayon yung nurse mga par ay hindi nalalaos yan, no.
o kailangan talaga yan dito, no? Lalo sa Amerika, dito sa Canada mga par, kailangan talaga sila. No? Kaya napaka-importante din na kung kaya ninyo, no? Yung mga may experience diyan sa Pilipinas, i-try nyo rito mga par, no? Para sa pamilya ninyo, no? Talaga namang sa una mag-struggle ka, pero kalaunan mga par, makukuha mo rin yung magagamay mo rin dito mga par. At yun nga, kami nga mga par na talagang wala naman talagang experience sa mga sinubukan nga namin pumasok rito, no? Sumugal din kami. Kahit hindi namin kahit alam namin na hindi sigurado, unang-una mga par, no? Alam ko naman na hindi sigurado, no? Talagang sinubukan namin. Malay natin makuha mga par, diba? So ayun. At ayun nga, sa sitwasyon natin ngayon, mahirap talaga mga par, no? Tinitingnan lang ako na parang relax lang ako, no? Ay sabi pa nga, bakit hindi ako magtrabaho, no? Ako mga par, gusto ko magtrabaho, no? Ayaw kong napipirmi sa bahay, no? Kasi gusto kong magtrabaho, na kasama na ang gusto ko lang naman mga par, ang pangarap ko lang noon nung nasa barko ako, gusto ko magtrabaho na kasama ko ang pamilya ko, no? Sa hapon nakakauwi ako, kapag bonding kami, pag may mga okasyon, no, pwede kang mag-absent at gagala kayo, no? Talagang mga par, yun yung pangarap ko noon na natupad naman, no? Binigay naman ni Lord, no, na nandito nga tayo, no? Pero syempre hindi naman ganun kadali yun. May mga struggle din siyang ibibigay sa iyo kung susubukin ka rin mga par. Tulad nga na nangyari sa akin, no? Nawalan tayo ng working visa, no? Hindi tayo pwedeng magtrabaho. Akala nyo lang mga par, no, madali, no? Na ganito, na nakatambay lang tayo. Pero sa akin kasi labanan ng mental health to mga par. At totoo lang, no? Itong alagayan natin ngayon, no? Dahil wala tayong ginagawa eh. Baga lang tayo eh. Kumbaga wala tayong mga par, ilang buwan na ba ako walang trabaho mga par. Simula September, 7 buwan na akong walang trabaho mga par, no? 7 buwan na ako nakatambay, no, dito sa Canada mga par, no? Kasi nung na-refuse ako, nung na-receive ko yung refusal ko mga par, nag-stop na ako magtrabaho. Bayan, no? Talagang hindi kami pupwede. Wala kami experience kahit si Mrs. Simula kasi nung nagbarko din ako at nagbuntis si Mrs., pinatigil ko na siya sa trabaho, no? At sa bahay na lang siya, ako na lang yung nagtatrabaho mga par. At hanggang sa mga anak siya, bantay kay Inday, no? Hindi na siya nagtrabaho. At wala rin naman na experience si Mrs. na sa medical field, no? Sa opisina rin yung experience niya. So talagang wala, no? Wala kami, lalo ako wala rin mga par. So talagang mauwi kami sa student pathway talaga. Yun nga, sabi nga nila, madali makapasok kasama ang pamilya, pero mahal mga par, no? Talagang hindi basta-basta yung pera na ilalabas, no? Alam naman natin na hindi basta-basta ang pera na ilalabas mo mga par. Kung mangyari sa amin dito, makuha man namin yung goal namin or hindi, no? Pasalamat pa rin kami, no? Kaya yun, thank you, mga par. Siyempre sa inyo, maraming salamat sa suporta ninyo mga par, sa lagi nyong panonood sa aking mga vlogs, sa laging pagko-comment, no? At yung mga nagla-like, yung mga silent viewers, maraming salamat sa inyo mga par. And see you around mga par, no? Malapit ang summer, may mga festival. Sana magkita-kita tayo sa labas, no? Si DTV, mayroon siyang YouTube channel din. Nag-uumpisa na rin siyang mag-vlog mga par, no? So shoutout kay Don Bertosio to mga par, no? Kaibigan ko to, Don Berts, no? Shoutout. Meron siyang YouTube channel, DTV. So ilalagay ko yung YouTube channel niya dito sa screen mga par, no? Kung gusto nyo ring yun, makakita nung mga mga par, kung gusto nyo maano rin yung lugar niya, no? Kasi nag-walking vlogs din siya. At nag-umpisa nga siyang mag-vlogs bago lang mga par, no? So ayun, i-check nyo mga par, no? Yung kanyang YouTube channel, no? Ilalagay ko rito mga par. So, shoutout sa iyo Don Berts, no? Bye Don Berts, shoutout. Amping permi bye, no? Ayun,
ano mga par, no? Balitaan na lang, no? Enjoy natin to, itong summer na to mga par. So yun lang. Siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog mga par. To God be all the glory. And we'll see you in my next one. Bye!